Wellman TV. Marshall Ortega. Kabanata 341. Nandito si Mr. Carlson. Namumutla pa rin sa galit si Dorothy. Nang marinig niyang ipakilala ni Rosalie ang lalaking nasa kanyang 30 taong gulang na sinamahan siya bilang si Bobby, ang direktor ng Business Strategy Department sa Eastvale Development Group, mabilis niyang inikot si Eromel at naglakad palapit sa kanya. Bigla siyang lumingon na muntik na siyang madapa, alinaw na hulog. Napailing siya ng kaunti bago tuluyang tumayo. Alam ng ilang supervisor mula sa Oceanus Construction Company na ang Business Strategy Department ay kabilang sa nangungunang 3 kritikal na dibisyon sa ilalim ng direktang pangangasiwa ni Shirley. Ang mga supervisor sa antas na iyon sa punong tanggapan ng grupo ay may awtoridad at mga benepisyong halos katumbas ng sa isang deputy CEO. Ang pagkakaroon ng isang kilalang figure na tulad nito ay isang malaking kaganapan. Sa sandaling ito, hindi pinansin ni Dorothy si Marshall, Shirley, at Amber ng buo at mabilis na pumunta kay Bobby. Mr. Carlson, tiyahin ako ni Rosalie, Dorothy Blackwell. Feel free to call me Dorothy, hehe. Si Bobby, na 31, ay hindi komportable na marinig ang halos 50 anyos na si Dorothy na nagsasalita sa ganitong paraan. Isang awkward na ngiti ang ibinigay niya. Ikinagagalak kitang makilala, Ms. Blackwell. Ang tawa ni Dorothy ay nagpagigil sa kanyang mga rolyo ng mataba, halos idikit ang kanyang dibdib kay Bobby. Mr. Carlson, nandito si Ethan. Oh, and just so you know, Ethan is the chairman of Oceanus Construction Company, which is under your group. Sinubukan ni Bobby na umatras mula sa pasulong ni Dorothy, pinamamahalaan ang isang hindi komportableng ngiti. Hello, Mr. Armstrong. Mabilis na napatayo si Ethan mula sa kanyang kinauupuan, hindi nagtagal upang sumbatan si Marshall at ang iba pa. Sa ilang mabilis na hakbang, si Ethan ay nagmamadaling lumapit kay Bobby at hinawakan ng mahigpit ang kamay nito. And deeply, nakangiti habang pinupuri, Mr. Carlson, kanina pa kita sabik na hinihintay. Ang ilan sa aming mga supervisor ng departamento ay dumating ng maaga ng 3 oras para lamang salubungin ka. Hindi komportableng tumingin si Lobby sa magalang na si Ethan sa kanyang harapan at sumagot, Mr. Armstrong, hindi na kailangan ang lahat ng ito, isa lang itong pagtitipon ng pamilya, sa totoo lang, kaya hindi na kailangang maging sobrang formal. Mahigpit na hinawakan ni Ethan ang kamay ni Bobby. Mr. Carlson, paano mo nasabi iyan? Ikaw ay isang pinuno, at ang isang pinuno ay parang isang magulang sa atin, ang mga formalidad na ito ay mahalaga. Ang ilang mga supervisor mula sa Oceanus Construction Company ay bumangon din mula sa kanilang mga upuan, na nagsiksikan sa paligid ni Bobby. Ito ay halos na parang nilayo nilang buhatin siya at ay settle siya sa pinakahinnermost, most honored seat sa table. Napatingin si Bobby sa seating arrangement at mabilis na tumayo. Dapat wala ako sa lugar na ito. Baka dumating sina Ms. Don at Mr. Ortega, kaya siguradong hindi ako makakaupo sa CEO's seat, I'll just sit off to the side. Ethan considered this for a moment. Alright, Mr. Carlson, please take the seat next to Ms. Don. Bobby agreed without protest at umupo sa kanyang upuan. Base sa mga inimbitahan ngayon ni Rosalie, bukod kina Shirley at Marshall, si Bobby lang daw ang bagay para sa upuang ito. Nang makaupo si Bobby, napansin niya si Ethan at ang iba pa na nakatayo pa rin sa paligid niya at sinenyasan, please, don't stand on ceremony, take a seat, everyone. Gayunpaman, ang mga masigasig na supervisor mula sa Oceanus Construction Company ay nanatiling nakatayo, bawat isa ay sabik na magpakilala at ipakilala ang kanilang mga pangalan kay G. Carlson, ang direktor sa punong tanggapan ng grupo. Ang mga lalaking supervisor ay patuloy na nag-alok sa kanya ng sigarilyo, habang ang mga babaeng supervisor, nang walang ibinigay, ay inayos ang kanilang mga neckline upang ipakita ang kanilang mga ari-arian. Ang bawat tao ay naglalayong magpahanga, na nagpapakita ng anumang magagawa nila upang makuha ang atensyon ni Mr. Carlson. Nais din ng ina ni Rosalie na si Diana na magkaroon ng impresyon sa direktang superior ng kanyang anak.
Gayunpaman, itinulak siya ng sabik na junior supervisor mula sa Oceanus Construction Company sa sideline. Dahil sa pagkadismaya, gumawa siya ng ilang mga pagtatangka na makalusot sa kanilang hanay, na naharang lamang sa bawat pagkakataon. Magulo ang kanyang ayos na buhok dahil sa siksikan. Desperado siyang sumubok, muntik na siyang gumapang sa ilalim ng mesa. Pagkaraan ng ilang sandali sa labas ng karamihan, sa wakas ay tumalon siya, winuwagayway ang kanyang mga braso at sumisigaw. Mr. Carlson, dito. Nang mga sandaling iyon, pinagpapawisan si Mr. Carlson at hindi niya naabutan ang tawag ni Diana. Mr. Carlson! Mr. Carlson! Napasigaw siya bigla na parang may naapakan, puno ng boses. Pagkamadalian. Tumahimik ang kwarto. Mr. Carlson! Muling sigaw ni Diana, na ikinabigla niya. Saktong pagkuha niya ng tasa ng mainit na tubig mula kay Ethan, bigla niya itong inalog, na splash it all over. Si Ethan at ang iba pang junior leaders mula sa Oceanus Construction ay nanirahan din. Lahat ng mata ay napalingon kung saan nanggaling ang boses ni Diana. Sa kanyang sarili. Ngunit si Diana ay masyadong determinadong magmalasakit. She shoved her way through the crowd and reached Bobby. Tumatawa. Mr. Carlson. Ha ha ha. Oops. Bulalas ni Bobby, nagulat nang dumulas ang tasa mula sa kanyang kamay at nabasag sa sahig. Fearsome Rosalie's mother, Diana. Ako ay 53 taong gulang at matagal nang diborsyado. Mayroon akong 2 anak sa bahay. Rosalie at ang kanyang nakababatang kapatid, si Percy. Nagulat si Bobby. Parang nakikinig siya ng matchmaking pitch, di ba? Pagkatapos ng ilang sandali ng pagkalito, mabilis siyang tumayo at sinabing, "Hello, Tita Diana." With enthusiasm, Diana exclaimed, "Mr. Carlson, please don't call me Aunt Diana, just call me Diana." Sumagot si Bobby, "Ngunit hindi ko magagawa iyon, Tita Diana. Ang nanay ko ay nasa iyong edad." Diana chuckled and said, "Halika, Mr. Carlson. You're a leader, there's no way you should call me Tita. Just call my name." Pakiramdam ni Bobby ay naipit sa isang alang-inang sitwasyon. Sa pagpupumilit ni Diana, sa wakas ay nagawa niyang sabihin, "Hello, Diana. Pakiusap, maupo ka, Mr. Carlson." Marahang itinulak ni Diana si Bobby sa kanyang upuan bago tumayo ng matangkad. Napayuko siya ng malalim, nagpapahayag. "I appreciate your wise leadership, Mr. Carlson, and your attention towards Rosalie. Thank you so much." Nagmamadaling tumayo ulit si Bobby, sumisigaw, "Nako, Diana, hindi na kailangan nito. Lahat tayo ay mga kasamahan lang dito." Kabanata 342 sila ay aming mga benefactors. Umasim ang ekspresyon ni Ethan nang mapansin niyang ninakaw ni Diana ang spotlight. Okay, Diana, kararating lang dito ni Mr. Carlson. Bakit ang dami mong sinasabi? Let him have a moment to relax. Rosalie chimed in, pulling at Diana, "Mom, why don't you come sit over here?" Tinanggal ni Diana ang kamay ni Rosalie, sabi. "Mr. Carlson's dito. Hindi ako maaaring umupo. Kayong lahat ay umupo. Tatayo ako." Sunod-sunod na umupo ang ilang individual mula sa Oceanus Construction Company, habang si Diana naman ay nanatili sa tabi ni Bobby na parang personal guard. Sinubukan ni Bobby na magsalita, ngunit ang patuloy na presensya ng isang tao sa kanyang tabi ay hindi siya mapalagay. Diana, bakit hindi ka umupo?" Iginiya siya ni Rosalie at Dorothy sa isang upuan sa likuran. Nakaposisyon ang lugar na ito sa tapat ni Bobby. Pinagmasdan ni Diana si Mr. Carlson sa liwanag at hindi niya maiwasang isipin na siya ay walang kamali-mali sa bawat aspeto. Papalapit kay Rosalie, tahimik niyang tinanong, "Rosalie, may asawa na ba si Mr. Carlson?" Sagot ni Rosalie, "Ma, bakit mo gustong malaman? May 4 na taong gulang na anak si Mr. Carlson." "Nako, nakakahiya. Nakakahiya." Sabi ni Diana, umiling-iling na bare ulo sa disappointment. Napatitig si Rosalie sa ina, nagtataka. "Anong ibig mong sabihin nakakahiya? Kung hindi siya kasal, perpekto siya." Napabuntong hininga si Diana, umiling muli.
If you could marry him, I'd feel so much better. I think he's far better than that Marshall. Mom, what are you even saying? Kumunat ang noo ni Rosalie sa ina. You can't just talk like that, you compare him to Marshall. Sa sandaling iyon, nagpakawalan ng malalim na hininga si Bobby, sa wakas ay nakadama ng kagaanan. Kumuha siya ng napkin sa lamesa at pinunasan ang pawis sa noo. Ngunit sa pag-angat niya ng tingin, natigilan siya, dama po ang mga mata niya sa tatlong pamilyar na mukha. Ms. Don. Mr. Ortega. Nauutol niyang sabi. Sa pagtatangkang tumayo, nanginginig ang kanyang mga paa, at bumagsak siya pabalik sa mesa sa tabi niya, hindi makatayo at natulala. Ibinaling ni Ethan at ng iba ang atensyon kay Marshall at Shirley. Nang hindi namalaya na nadula si Bobby sa ilalim ng mesa, tinuro ni Ethan si Marshall, at sinabing, "Get over here. How dare you disrespect US Air liar, especially in front of your superior, Mr. Carlson." Nang lumingon siya sa likod, puno ng pagkalito ang mukha niya. Teka, saan nagpunta si Mr. Carlson? Sumenyas si Diana sa ibaba ng mesa, na nagsasabing, nasa ilalim ng mesa si Mr. Carlson. Nagulat. Mabilis na sumigaw si Ethan, "Ibangon mo agad si Mr. Carlson." Sumugod ang mga tauhan ng Oceanus Construction Company, nagmamadaling buhatin si Bobby mula sa ilalim ng mesa. Habang sinusubukang kumawala ng lobby na batiin sina Shirley at Marshall, mahigpit siyang hinawakan ng mga kababaihan ng Oceanus Construction Company sa kanyang upuan. Nagkagulo sila kay Bobby, nag-aayos ng damit, nag-aayos ng hangin, at nagpupunas ng mukha. Halos masuffocate siya ng labis na atensyon, naipit siya sa kanyang upuan sa kabila ng kanyang pagsisikap na tumayo. Itinuro ni Ethan si Marshall at sumigaw, "Pumunta ka rito, Marshall. Ngayon, kasama si Mr. Carlson bilang saksi namin, hindi ka namin hahayaang umalis ng walang paliwanag. Ang lakas ng loob mong tawagin kaming walang kwenta. Ipapaulat ko kay Mr. Carlson ang iyong mga aksyon kay Ms. Don. Tingnan natin kung nakatayo ka pa rin sa Eastvale Development Group pagkatapos nito." Walang balak si Marshall na makisali pa sa kanila at nagpatuloy sa paglabas kasama si Shirley. Nang makitang hindi siya pinapansin ni Marshall, tumakbo si Ethan pasulong, na hamarang sa kanyang daraanan na parang nasulok na lobo. "Sa tingin mo makakaalis ka na lang habang nandito ang superior mo? Not a chance." Sigaw niya. "Magmakaawa ka at humingi ng tawad. You clueless brat." Sa wakas, nakita ni Rosalie sina Marshall, Shirley, at Amber malapit sa maliit na mesa sa private room. Nang mapansin ang pag-alit na tindig ni Ethan, nakaramdam siya ng matinding takot. Napabuntong hininga si Diana at bumulong kay Rosalie, "Rosalie, Marshall is unbelievably disrespectful. Hindi lang niya inabot sa akin ang bulok na ugat ng puno bilang regalo, pero sinabi pa niyang walang kwenta sina Dorothy at Ethan. You shouldn't keep dating him." Diana added, "Mr. mukhang mas bagay si Carlson." Dahil dito, nakaramdam ng pagkadismaya si Rosalie, namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata habang tumututol, "Nay, ikaw." Meanwhile, Ethan, still pointing at the unfazed Marshall, demanded, "Are you going to apologize?" Si Marshall, hindi nabigla, ay hinawakan si Ethan sa kwelyo at sumagot, "Sa tingin mo ba ay may utang na loob ako sa iyo? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para umaktong superior sa akin, kayong mga tanga?" Pang-uuyam ni Marshall, diretsyong hinagi si Ethan sa grand dining table sa private room. Nabasag agad ang magarbong mesa. Isang gulat na sigaw ang umalangaw-ngaw sa buong silid. Pagkatapos ng ilang sandali ng nakatulala na katahimikan, sumigaw si Dorothy, "Hindi ito katanggap-tanggap, Marshall, paano mo?" Si Diana ay nanginginig sa galit, na tinuro si Marshall at lumingon para pag-alitan ang kanyang anak, "Rosalie, paano ka naging walang pag-iisip? Tingnan mo ang uri ng mga tao na dinala mo dito." Bumuhos ang luha sa mukha ni Rosalie habang ipinilig ang ulo sa pagkadismaya, sumisigaw, "Nay! Ano ba kayong lahat? Ginagawa niyo? Mga benefactor natin sila. Mga benefactor." Natigilan si Diana, nagulat. "Nasisiraan ka na ba ng bait ha?
Malapit nang masira si Rosalie. Noong nakahiga ka sa ospital na iyon, noong nagwawasak ang pamilya natin, nasaan ang Dorothy at Ethan ko noon, hindi mo ba nakikita iyon? Pagkaraan ng ilang sandali para makarecover, itinuro ni Ethan si Marshall at sinabing, Mr. Carlson, tumatawag ako ng pulis. Nakatakas si Bobby mula sa hawak ng ilang supervisor mula sa Oceanus Construction Company. Nagmamadali siyang lumapit kina Marshall at Shirley, Ms. Don, Ms. Ortega. Si Rosalie, na pinupunasan ang kanyang mga luha, itinulak si Diana at sumugod sa pintuan. Marshall, Ms. Don, Amber, anong nangyayari dito? Kinuha ni Marshall ang isang basang tuwalya para linisin ang kanyang mga kamay at sumagot, tanungin mo ang iyong ina. Kabanata 343, karapat-dapat ba tayo? Habang pinagmamasdan ni Rosalie sina Marshall, Shirley, at Amber na lumalayo, naramdaman niya ang pag-alo ng kawalan ng pag-asa sa kanya. Hindi niya naiwasang isipin na ang kanyang ina, si Dorothy, at Ethan ay maaaring kumilos ng hindi naaangkop upang pukawin ang gayong galit mula sa kanila. Sa buong panahon niya kasama sina Marshall at Shirley, napagtanto niya na hindi sila ang malupit na figure na ipinakita sa kanila ng tsismis. Sa katunayan, sila ay higit na mapagmalasakit at tapat kaysa sa karamihan ng mga tao. Karaniwang hindi pinapansin nina Marshall at Shirley ang mga katulad nila, ngunit ngayon, sa sobrang galit nila ay sinaktan nila ang kanyang tiyuhin. Lumilitaw na ang kanyang ina at ang mga aksyon ni Dorothy ay tumawid sa isang seryosong linya. Hinawakan ni Rosalie ang braso ni Diana at niyugyug ito, hinihingi, Nanay, ano ang ginawa mo? Paano mo nagawang magalit ng ganito sina Marshall at Ms. Don? Why are you acting so clueless? Naguguluhang tinitigan ni Diana si Rosalie. What's wrong with them? Yung matangkad na babae ba si Ms. Don? Bakit ganyan ang suot niya? Isang mahinang ngiti ang ibinigay ni Rosalie, nakaramdam ng pagkadismaya. Ma, ganyan ka ba talaga kababaw? Hindi mo ba gets? Ms. Don nagbihis ng ganito for a reason. Ayaw niyang sirain ang pagmamalaki nating mga kapuspalad. Nagbigay siya ng labis na pagsisikap upang matiyak na pantay kami sa kanya, na ginagawang madali at nakaka-relax na makipag-usap sa amin. Pero ikaw, talagang minamaliit mo ang iba at kinukutya ang simpleng kasuotan nila. Ano ba ang pag-aari natin? Wala naman tayo, so how can you feel entitled to ride at others and look down on sila? Nay, napakahirap na namin, wala nang natitira. Kailangan ba nating isakripisyo kahit ang kaunting kabaitan at dignidad na natitira sa atin? Kaya mo bang kumilos ng ganito, Ma'am? Napatitig si Diana kay Rosalie na naluluha sa galit, nalilito. Rosalie, paano mo nasasabi ang mga masasakit na bagay tungkol sa akin? Wala akong ideya na siya ay si Ms. Don. Kung mayroon ako, hindi ako nag-uugali ng ganoon. Ngunit ang Marshall na iyon ay tumatawid sa linya. Interesado siya sa iyo at gusto niyang mag-propose. Gusto ni Dorothy na tulungan kang makakuha ng mas mahusay na mga bentahe. Gusto niyang magbayad siya ng 1,000,000 na regalo sa kasal, bumili ng bahay na nakalagay ang aming mga pangalan, at kuhaan ka ng kotse. Hindi ba't iyan ay para makinabang ka? Ano? Pakiramdam ni Rosalie ay para siyang natamaan ng ilaw sa narinig. Bigla siyang natawa. Nay, alam mo ba ang malaking pagkakamali mo ngayon? Kilala mo ba kung sino si Marshall? Boyfriend siya ni Ms. Don. Sa tingin mo, magiging interesado siya sa akin. Masyado mo akong binibigyan ng credit. Mayroon lang akong paghanga para sa kanya. Hinding-hindi ko iisipin ang mga hindi naaangkop na kaisipan. Noong nasa ospital ka, kailangan ng manghiram si Percy ng pera sa mga loan shark para sa pagpapagamot mo. Muntik na tayong sirain ng mga halimaw na iyon. Kung hindi dahil kay Marshall, matagal na tayong patay. Si Ms. Don ay bukas palad na nagbigay sa amin ng relief funds ng kumpanya, at hinayaan pa kami ni Marshall na manatili sa kanyang lugar. Iniligtas nila ang aming buong pamilya mula sa kapahamakan, at sa palagay mo ay may mga hidden agenda sila sa amin. Mas kaakit-akit ba ako kaysa kay Ms. Don? May karapatan pa ba tayong maugnay sa kanila? Let me explain. Marshall can secure billions,
even 10 of billions, with just a single word. Kalimutan ang tungkol sa 1 milyon para sa kasunduang regalo. Madali niyang mahawakan ang 10 bilyon. Pero sa tingin mo ba karapat-dapat kami niyan? Tinulungan nila kami, ngunit naniniwala ka na mayroon silang mga motibo tungkol sa iyong anak na babae. Hindi mo ba iniisip na kami ay napakaliit ng pag-iisip? Mas masahol pa sa maliit na pag-iisip. Nawala ang ating pagkatao. Tinitigan ni Diana ang distressed na si Rosalie, nalilito, am I mistaken? Rosalie, baka masyadong inosente ka. Walang ganyang mga tao. Walang tumutulong sa atin nang hindi naghahangad ng kapalit. Umiling lang si Lai, nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata, hindi mahanap ang mga salitang isasagot. Sa parehong oras, ang ilang mga supervisor mula sa Oceanus Construction Company ay nakatayong nagyelo, parehong natigilan. Sa pamamagitan ng sitwasyon, halos hindi sila makapaniwala sa nangyayari. Rosalie, si MS Don ba yun? Bakit si Marshall ang tinutukoy mo bilang Mr. Ortega? Tanong ng isang babae na nasa 30s. Ang CEO ng grupo ay talagang kilala bilang Mr. Ortega, isa pang itinuro. Teka, si Mr. Ortega si Marshall. Sa isang mapang-asar na tawa, pinandilatan sila ni Rosalie, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Kayong lahat ay walang halaga. Kay Marshall at MS Don, hindi man lang kayo ka-level ng mga basura o mga insekto. Rosalie, paano mo kami napagsalitaan ng ganyan? Galit na galit ang ilang supervisor. Bakit hindi? Tignan mo na lang ang gulo na ginawa mo dito. It's complete shambles. Plano ko sanang imbitahan sina MS Don at Marshall para maipahayag ko ng maayos ang pasasalamat ko, pero sinira niyong mga tanga ang lahat. Umalis ka na lang. Nanatiling naka-freeze si Dorothy sa pwesto, kinakabahang hinihila si Ethan. Ethan, anong gagawin natin? Makakaapekto ba sa iyo ang pagkagalit ni MS Don ngayon sa anumang paraan? Saglit na nag-isip si Ethan at sinabing, marahil hindi tayo masyadong makakaapekto nito. Kami ay pinangangasiwaan ng Southvale Development Group, at maganda ang pakikitungo sa akin ni Mr. Ferguson. Ngumisi si Rosalie at sinabing, maghintay ka lang. Kung hindi dahil kay Marshall, tumalon na sana si Mr. Ferguson sa isang gusali. Kung hindi kikilos si MS Don laban sa iyo, hindi itatago ni Mr. Ferguson ang isang tulad mo. Natigilan si Diana. Rosalie, dapat ba tayong magmadali at mag-sorry kay MS Don at Marshall? Say sorry. Ang paghingi ng tawad ay hindi magbabago kung gaano kakawalan siya. Galit na pinunasan ni Rosalie ang kanyang mga luha at padabog na lumabas ng pinto. Humihingi ng paumanhin kay MS Don at Mr. Kamzi. Kabanata 344 na kasama si Marshall, magiging maayos ang lahat. Saglit na nag-alinlangan si Dorothy, hinayla si Ethan. Ethan, hindi ba tayo dapat humingi ng tawad kina MS Don at Mr. Kamzi? Masyado akong nakipag-usap ngayon. Say, kung alam ko lang ang mga identity nila, hinding-hindi ako mag-iinarte ng ganyan. Napakunot ng noo si Ethan, medyo nanginginig ang mga kamay. Yes, I didn't check the horoscope before leaving my house today. Paanong hindi ko sila nakilala? Tama si Rosalie. Si Mr. Ferguson ay talagang dumaan sa ilang mahihirap na panahon noon. Dapat tayong magmadali at tingnan muna kung ano ang nangyayari. Kalalabas pa lang ni Marshall at Shirley sa pribadong silid ng may lumipad na katawan ng lalaki patungo sa kanila. Agad naman siyang hinawakan ni Marshall gamit ang isang kamay. Sa masusing pagsisiyasat, napagtanto niyang si Ashley iyon, na naiwang bogbog at bogbog. Paimpol siyang inihagis ni Marshall sa lupa, at inikot ni Ashley ang kanyang mga mata bago nawalan ng malay. Inangat ni Marshall ang kanyang tingin patungo sa pintuan ng isang pribadong silid mga 33 talampakan sa unahan, kung saan kinaladkad ng 4 o 5 lalaki si Allison at 2 pang flight attendant paakyat sa hagdanan, bitiwan mo ako. Nagpupumiglas si Allison sa pagkakahawak nila. Malapit nang dumating ang tiyuhin ko, at hindi kanya hahayaang makawala dito. Umiiyak si Allison habang nagpupumilit na makalaya si Marshall saglit na nag-alinlangan, sa una ay nagnanais na lumayo. Pinigilan siya ni Shirley at sinabing, Marshall, baka may problema ang mga babaeng yan.
Tulungan natin sila. Ayaw talaga ni Marshall na makisali sa mga ganitong bagay. Napakaraming ganoong sitwasyon, at hindi niya maaaring pangalagaan ang lahat tulad ng isang santo. Gayunpaman, nang makitang nagkaroon ng pag-aalala si Shirley para sa sitwasyon, wala siyang mapagpipiliang tumigil sa kanyang mga landas. Lay, si Allison ay pamangkin ni Jonah. Dahil nag-cross ang landas nila, baka tulungan din siya nito. Hayaan mo na sila. Umalangaw-ngaw ang boses ni Marshall sa malawak na koridor, iginiit ang awtoridad. Isang grupo ng mga nanunood ang lumingon para panoorin si Marshall, na curious sa eksenang magaganap. Ang mga lalaking humihila kay Allison at ang dalawang flight attendant ay huminto at lumingon kay Marshall. Itinuro ng isa sa kanila. Kay Marshall at nagtanong, "Ako ba ang kausap mo?" Itinuro ni Marshall si Allison at sinabing, "Hayaan mo sila." Nang makilala siya ni Allison, isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata. Hayaan mo sila. Sino ka sa tingin mo? Kung patuloy kang sumisigaw, papatayin kita. Humalaklak si Marshall, kung gayon, subukan mo. Sa sandaling iyon, si Ethan at ilang supervisor mula sa Sakanas Construction Company ay lumabas mula sa. Nang makita nila ang eksenang ito, agad silang naalarma. Habang pinapanood ang mga mabangis na lalaki na lumalapit kina Marshall at Shirley, bigla silang umatras. Natarante si Bobby at sinabing, MS Don, tatawagan ko ba ang security mula sa kumpanya? Umiling si Shirley, kung nandito si Marshall, magiging maayos ito. Sumulyap si Bobby kay Marshall, hindi sigurado kung saan nanggaling ang tiwala ni Shirley. Sa hindi kalayuan, sa una ay natakot si Ethan nang makita niya ang magulong sitwasyon. Gayunpaman, nakaramdam siya ng kilig sa ideyang makita si Marshall na binugbog ng mga lalaking ito. Nanginginig ang buong ina ni Rosalie nang makitang ilang lalaki ang bumunot ng kutsilyo at lumapit kay Marshall. Mabilis niyang sabi, "Rosalie, umalis na tayo dali." Ipinagkibit-balikat ni Rosalie si Diana at tumingin sa direksyon ni Marshall, "With Mr. Ortega here, no one can cause a eksena." Sa sandaling iyon, dalawang tao ang tumakbo mula sa unang palapag. Tumangala si Marshall para makita si Jonah at ang isa niyang katulong. Nakita rin ni Jonah si Marshall at sinabing, Mr. Ortega, nandito ka rin. Anong dinadala mo dito?" Alam ni Marshall na dumating si Jonah para sa kapakanan ni Allison. Gayunpaman, sinadya pa rin niya ang tanong. Mr. Ortega, ang aking pamangkin at ang kanyang mga kasamahan ay naghahaponan dito, at sila ay kinuha ng isang grupo ng mga thug. Pangasiwaan muna ito ng TII at sasabihin sa iyo ang tungkol dito mamaya. Sige, ikaw na bahala, sabi ni Marshall sabay tango. Why? Let them go. Humakbang si Jonah sa harap ni Allison at ng iba pa. Magwala ka. Tinutukan ng kutsilyo ng isang kalbong lalaki si Jonas. Malamig. Hayaan mo na sila. Ako si Jonah Ferguson mula sa Southvale Development Group. Malamig na sabi ni Jonah. What the hell is Southvale Development Group? Kapag hindi ka nawala, tagteren din kita. Ngumisi ang kalbong lalaki at sinenyasan si Jonas ng kutsilyo. Matanda, bilasan mo at magwala. Ang hotel na ito ay pagmamayari ng aking tiyuhin. Kilala mo ba kung sino ako? Ang pangalan ko ay Marcus Hughes. Ang aking tiyuhin ay si Seth Hughes, at siya ay isang sinumpaang kapatid ni Sean Cooper mula sa Abyssal Dominion. Mayabang na sabi ng kalbong lalaki. Sa isang segundo, mabilis na pinalibutan ng apat na lalaki si Jones at ang kanyang katulong. Nang harapin ang grupong ito ng mga baguhang thug, si Jonah ay parang isang iskolar na itinapon sa isang silid na puno ng mga sundalo. Ang mga masasamang ito ay mga bata pa at hindi pa nahaharap sa pagkatalo. Kahit sino pa ang kalaban nila, magkakaroon sila ng lakas ng loob na harapin at patayin ang kabilang partido. Sa madaling salita, ang mga thug na ito ay lampas sa pangangatwiran at maaari lamang talunin sa pamamagitan ng malupit na puwersa. Humakbang si Shirley at sinabing, galing sila sa Dawn Group. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Hayaan mo sila. Lumingon si Marcus sa kanya, sumilay ang nakakatakot na ngiti sa kanyang mga mata. Ngayon ang maswerteng araw ko, isa na namang kagandahan ang nagpakita.
Sabi mo taga-Dawn Group ka. The Dawn Group means nothing to me. Bulong ng isa sa kanyang allipiers, boss, kasama talaga siya sa Dawn Group. Ayaw namin silang guluhin. Tinabi siya ni Marcus. Ano ang dapat katakutin? Wala ang pamilya Dan dito. Tsaka hindi yuyuko si Abyssal Dominion sa pamilya Dan. Isinukbit niya ang kanyang kutsilyo sa kanyang balikat at yamakap kay Shirley. Well, since you're stepping up, why not you join us and have some fun? Saktong pag-abot niya para hawakan si Shirley, hamarang si Marshall, hinawakan ang kanyang palso. Sa isang malakas na kaluskos, si Marcus. Naputol ang palso sa dalawa. Napasigaw si Marcus sa sobrang sakit. Binitawan ni Marshall ang pagkakahawak niya at nagpuna. Mukhang maraming tao ang may death wish ngayon. Napaluhod si Marcus sa sakit, sumisigaw. How dare you give a hand on me? Julian, call my Uncle Seth. Today, I'm going to kill him. Tumawa ng mahina si Marshall, good, let's see kung ganito ka pa rin kangas pagdating ni Uncle Seth dito. Kabanata 345 dalhin si Ryger at Sean dito ngayon. Si Seth ay nasa kabisera ng P-Marshal siya sa loob ng maraming taon. Kamakailan lamang, nagkaroon siya ng problema pagkatapos niyang masaktan ng isang makapangyarihang tao at hindi na siya maaaring manatili doon. Bumalik siya sa Harmonheld, kung saan siya dinala ni Sean. Noong araw, parehong nagsimula sina Seth at Sean bilang founding member ng Ryger's Gang. Sa sandaling na itatag ni Ryger ang kanyang sarili sa Harmonfield, ipinadala niya si Seth sa kabisera ng P-Marshal siya upang maglagay ng saligan para sa isang bagong teritoryo. Ngayong nakabalik na si Seth, inilagay siya ni Sean sa pamamahala sa Westland Hotel. Hindi siya pamilyar kay Marshall, dahil hindi nagkaroon ng pagkakataon sina Ryger at Sean na i-brief siya. Nang matanggap ni Seth ang tawag ni Marcus, sumugod siya kasama ang ilan sa kanyang mga alipors. Nang makita ni Marcus si Seth na dumating, tinuro niya si Marshall at sumigaw, Tito Seth, siya ang nabalian ng kamay ko. Hindi pa daw siya titigil sa pambubugbog sa akin, kahit dumating ka. Sa pagmamalabas sa kanyang kwento, nilayon ni Marcus na palakihin ang tensyon at itulak si Seth na parusahan ng malupit si Marshall. Nagpumiglas si Marcus na bumangon, pero naapakan lang siya pabalik ni Marshall. Si Seth ay isang makapal na Seth, matipunong lalaki na may hugis ng isang napakalaking oso. Kababalik lang niya sa Harmonfield at sabik na gumawa ng malakas na impresyon. Kaya naman, nang matanggap niya ang tawag, sumugod siya para komprontahin si Marshall. Binigyan ni Seth si Marshall ng isang beses at nginisyon, sa tingin mo masusundo mo ang pamangkin ko sa hotel ko at lumayo. Humalaklak si Marshall. Hindi mo ba itatanong kung bakit ko siya unang sinaktan? This is my hotel, and I make the rules. It doesn't matter why you laid a hand on my nephew as going to end you. Sa tumawa, ganito ba ang paraan ng paghawak mo sa mga bagay sa linyang ito ng trabaho? Siyempre, itinaas ni Seth ang kanyang matipunong kamao, sumisigaw. Maraming lugar na ang napuntahan ko, at namumuhay ako sa isang tuntunin lamang na maaaring maging tama. Ang pinakamalakas ay makakatawag ng mga pag-shot. So, naniniwala ka na strength equals justice? Tanong ni Marshall. Umalis ka. Exactly. Lumuhad ka at baliin mo ang dalawang kamay mo, at bibitawan kita. Ngumisi si Seth sabay turo kay Marshall. Sige, we'll play by your rules, sagot ni Marshall, saka sinampal sa mukha si Seth. Dahil sa lakas ng sampal, lumipad pa atros ang napakalaking katawan ni Seth. Natulala sina Ethan, Dorothy, at ang iba pa habang nasaksihan nila ang pangyayari. May nataman ba talaga si Marshall mula sa underworld, talagang matapang siya. Sa pag-iisip sa nakaraan niyang kawalang ingat kay Marshall, nakaramdam si Ethan ng lamig sa kanyang gulugod. Nakahinga siya ng maluwag na hindi na niya ito itinulak kung hindi ay siya ang nakahiga sa sahig sa private kwarto ngayon. Hindi pa nasaksihan ni Diana ang ganoong eksena. Sa sobrang takot niya ay kumapit siya sa braso ni Rosalie at nanginginig na sinabing, Rosalie, paanong naging ruthless si Marshall? Buti na lang at hindi mo siya kasama. Umalis na tayo dito.
Tinabig ni Rosalie ang kamay ni Diana. Stop talking. Dahan-daang naglakad si Marshall papunta kay Seth. Ang mga alipores ni Seth ay hindi nang ahas na humakbang nang makita ang sitwasyon. Nang marating ni Marshall si Seth, ngumiti siya at nagtanong, "So, ayon sa iyong mga patakaran, sapat na ba itong pagpapakita ng puwersa?" Nang marinig ang kanyang mga sinabi, nanlaki ang mga mata ni Seth sa galit. Bagamat hindi siya naglakas loob na kumilos, tumanggi pa rin siyang umatras. Tinapik-tapik ni Marshall ang chubby na mukha ni Seth. Anong problema? Hindi sapat na puwersa. Hinawakan niya si Seth sa buhok at sinandal ang ulo niya sa lupa. Sa isang suntok, napuno ng dugo ang mukha ni Seth. Sapat na ba ito? Tanong ni Marshall sabay hawak ulit sa buhok ni Seth. Hindi sapat. Fine, let's continue. Sa panibagong kalabog, muling tumama sa lupa ang matambok na mukha ni Seth. Maluha-luha si Seth pero nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumagot, "Why you've got guts? Alam mo ba, sina Sean at Ryger ang mga sinumpaang kapatid ko. Sinaktan mo ako, at tadteren ka ni Ryger." Tumayo at naglabas ng basang panasan para linisin ang kanyang mga kamay. "Sige, tumawag ka. Sabihin mo kay Ryger at Sean na lumapit." Si Ethan at ilang iba pa mula sa Oceanus Construction ay halatang kinilig sa pagbanggit kina Ryger at Sean. Pagkatapos ng lahat, ang Harmonfields Demon King at The Devil ay hindi mga walang laman na pamagat. Sila ay kinita para sa isang ang dalawang ito ay ang mga demonyo ng Harmonfield sa ilalim ng lupa. Ang pakikialam sa kanila ay humihingi ng gulo. Sinulyapan nila si Marshall na may mabangis na kasiyahan, curious kung ano ang mangyayari sa kanya pagdating ni Ryger. Agad na tinawagan ng isa sa mga tauhan ni Seth si Sean. Samantala, nasa ika-4 na palapag sina Sean at Ryger habang nag-iinuman. Nakaramdam sila ng inis nang makatanggap sila ng distress call mula sa mga tauhan ni Seth. Nagmura si Ryger, kaka-rating lang ni Seth sa Harmonfield, pero nagawa na niyang mag-provoke ng isang tao. Sino ang may lakas ng loob para manggulo dito? Sa sandaling iyon, biglang natigilan si Ryger na para bang may naisip. "Sean, mas mabuting alamin mo kung ano ang eksaktong nangyari. Halos walang sino man sa Harmonfield ang naglalakas loob na gumawa ng eksena dito, alam na ito ang lupain ng Abyssal Dominion." Lalong tumindi ang pag-aalala ni Sean. "Mr. Ryger, hindi naman pwedeng yung lalaking yun di ba?" Naalarma si Ryger, na nakahiga sa sopa. Sa kanyang pagmamadali, sinipa niya ang isang tsinelas sa ilalim ng sopa. Wala siyang choice kundi tumakbo pababa sa ikalawang palapag na nakatsinelas lang. "Mr. Ryger, hintayin mo ako." Sigaw ni Sean habang nagmamadaling sinusundan siya. "There's no time to waste. If it's Marshall, and we don't manage this correctly, Seth is done for." Matingkad na naalala ni Sean ang araw na nakita niyang pinatay ni Marshall ang isang tao. Ang insidenteng iyon sa Four Seas Entertainment World ay isang bagay na hinding-hindi niya malilimutan. Nakita niya ang dalawang lalaking sakiran na ginawang walang buhay na mga bala ni Marshall sa mga sandaling iyon. Ang pag-alala lang ay nagpalamig ito sa kanya. Si Ryger ay nagmamadaling umakyat sa ikalawang palapag na pasilyo gamit ang isang tsinelas. Ang kanyang mga binti ay naging halaya nang mapansin niya. Nang matangkad at balingkinitang figure ni Marshall sa karamihan. Dim it, dapat bulag si Seth. Sa lahat ng tao, bakit kailangan pa niya itong